Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Mami Costa Vlogs. Itong vlog na to, it's actually a sit-down vlog. Pero I am going to show to you some of the clips ng aking naging check-up recently. So, as you can see from the title of this video, it's a life update regarding sa health condition ni Mami Costa. It's nothing so serious naman. It's just that I wanted to share with you my experience and kung ano yung meron sa akin ngayon. So, I just came from the hospital. So, bali, pang-apat ko na to. So, pang-apat na balik ko na today. I had a checkup since last week. Then, I decided to have a second opinion from other doctors just to make sure na tama yung diagnosis kay Mami Costa. So, to cut it short, I was diagnosed with gallstones. Then, I was advised by the doctor to undergo surgery. Kasi, in-explain nila sa akin kung bakit kailangan. And unfortunately, it cannot be cured by a medicine, any kind of medicine. So, ang only way to get rid of that is to undergo the surgery as soon as possible. So, at first, nagpunta ako sa NMC Hospital wherein doon ko lahat ginawa yung mga lab test ko, blood, stool tests, ultrasound. Then, I got checked by 2 doctors. Then, I decided to have a second opinion sa another hospital. Ito na, yung Burjeel Hospital, kung saan doon ako ooperahan. So, ang findings nila is the same. So, ayun na nga. I'll show you sa mga video clips na susunod dito sa video na to, kung ano yung mga pinaggagawa. Parang feeling ko naman nasa radio station ako. Masyadong seryoso. Parang feeling ko yung setup ko dito para naman akong announcer sa radio. So, as you can see, parang medyo haggard si Mami Costa, no? Medyo nag-lose ako ng weight. I already lost almost 3 kg. Siguro kasi hindi ako nakakakain ng maayos. Then, at the same time, nag-iisip ako. Though, siguro yung iba sa inyo baka sasabihin pag napanood tong vlog na to, naku, gallstones lang naman yan. Dami naman nagdaan sa ganyan. Yes, you're right. Pero syempre, iba pa rin yung feeling ng, alam mo yon, yung alam mong bubutasin yung katawan mo kasi they have to take out something inside. So, syempre, hindi natin alam kung ano. Pero, syempre, lang tayo, lagi lang tayong positive sa mga iisipin natin. And at the same time, syempre, yung feeling na I have to stop working for a few days kasi, syempre, nagre-recover ako. Good thing is that yung company ko saan ako nag-work, yung sick leave namin is paid. And at the same time, we have insurance company na humahawak sa amin na talagang as much as possible, nako-cover naman lahat ng expenses. So, financially wise, medyo hindi naman sobrang namamroblema si Mami Costa. Syempre, yung alam nyo yun, yung sana maintindihan nyo yung medyo may konting kaba si Mami Costa kasi ngayon ko lang mararanasan na operahan. I gave birth twice and parehas normal delivery. Kaya never ko naman naranasan yung buksan yung tiyan ko kasi na-CS ako. So, kaya medyo nakakatakot lang sa part ko. Pero kaya naman yan. I believe naman nakakayanin ko. So, pakita ko muna sa inyo yung ibang clips ng naging check-up ko recently. Meanwhile,
Daddy. Waiting kami para sa vital check. I-check upin yung mga vital signs ko. So, nandito pa kami sa labas. Hihintayin kong tawagin yung name ko. Dapat Palansky. Because of your pills also, sometimes it runs in the family also. Yes, actually my mom has gallstones. And Dr. Bashir, so you yesterday, just 1 week back also you saw Dr. Zatra? Yes, because I have to go back to her for a follow-up check-up. You mean, doc, there's a possibility that taking contraceptive pills may be also one of the causes of gallstones? Ideally, it depends on how much amount of fats you are taking in your diet. Are you putting up weights lately? No, actually, I'm losing weight right now, doc. Oh, how come you're not eating weight? Yes, because of every time I eat, for example, I exceeded, I feel stomach pains, and later on I will vomit. Okay. That's the only way I can at least feel better. So after vomit you feel... So the plan will be, you will be coming fasting from home, and then by afternoon we will finish the surgery. By evening you will start food, next day morning you will go. Okay. So it's like that. So how many hours should I fast? Ideally 8 hours. 8 hours. So So when for you example, finish- tomorrow is my operation. Yeah. Only PTI I can't say, otherwise all the reports are there. LFT, IFT. She also made me aware, and I made it marking so that you should not have any confusion. And she is a blogger also, so we have to be aware. She is a blogger, huh? Na-off na yung ano ko. Yeah. Magpapa-lab request para yata to sa random. Ayun. Lab reception. Okay, so back to vlogging. Ayun yung first days ng naging check-up ko sa Burjil. Yun na yung time na kumuha na ako ng second opinion. Then I had to undergo blood testing. I got pricked 4 times
bago nila ako nakuhaan ng dugo. So, medyo nahilo ako. Kasi hilig ko pa namang titigan. Alam mo yung pag kinukuhaan nila ako ng dugo, hindi kasi ako yung patient na normally kapag kinukuhaan ng dugo, karamihan sa atin yung ayaw nating tignan yung habang tinutusok tayo. Diba? Yung hindi ka tumitingin, nakatingin kang ganun sa left side mo or nakatingin kang ganun sa right side mo. Depende kung saan ka tutusukin. Ewan ko, bakit ako may ganung may ganun akong trip na gusto ko nakikita ko yung pagtusok sa laman ko. So, unfortunately, hindi nila ako nakuhaan ng dugo dun sa una. Then, kailangan nilang tusukin yung kamay ko, wala pa rin. Then, kailangan nilang tusukin yung left arm ko, wala pa rin. Then, until such time that they have to go back to my right arm and nakuhaan na nila ako ng dugo dun sa gitnang gitna. So, nakita niyo yun. I believe na pakita ko sa inyo dun sa clips previously, a while ago, I mean. So, 4 na beses akong tinusok, kaya medyo sinamaan ako ng pakiramdam kasi ito yung pinakamasakit, yung tusok ko dito. Dito ako nasaktan talaga. Yung dito, manageable pa eh. Tsaka yung dito eh. Pero yung dito ako nakaramdam talaga. Buti nga, hindi naman siya nagpasa. Nakakatuwa nga eh. Kasi, I did it yesterday actually. Yung pagtusok na yan. So, okay naman. Then, this morning, I went back to the doctor para sa aking day 2. So, ipapakita ko ulit sa inyo yung nangyari sa akin on the 2nd day. Actually, pang 4th na to kasi 2nd day lang nung parang sa mga lab testing. Pero this is actually my 4th visit na. So, yan. Panoorin nyo yung mga susunod na clips. Maiksi lang naman yun. Brother Virgil Hospital, please. Yes. So, waiting na lang ako. Meron akong pre-anesthesia check-up for today. Nakapag-register na ako. So, it's my 2nd day here in the hospital. Sorry, nilalapit ko yung mukha ko kasi I don't want to disturb them. Baka mahalata na nagve-video ako. Pero, okay naman. Kanina kinabahan ako kasi may bumagsak dun sa harapan ko. Ano siya? Arabic na babae. So, hindi ko alam kung nahilo ba siya or ano. So, nandito na ako. Waiting na lang for my pre-anesthesia check-up. Yan. So, I'm done with my PAC check-up for today. Sorry kasi hindi ko na naipakita sa inyo yung procedure kasi syempre medyo mahigpit dito sa hospital pagdating sa mga ganong bagay. So, nakakatuwa naman kasi everything went smoothly. Then, nag-iintay na lang ako ng approval ng insurance para ma-schedule na yung operation day ni Mami Costa. So, nandito ako sa CR ngayon kasi medyo hindi ako makapagsalita sa labas kasi baka masita tayo. There are lots of locals and Arab people outside. So, ayun nga. So, yan, nandito ako sa CR. Kanina napansin ni Doktora yung kuko ko. So, I don't have any choice but to remove. Yan, kasi nga
Ayan. O, diba? Nakikita nyo ba? May mga diamante kasi ako sa kuko. So, I have to remove it prior to my operation day. So, pupunta ako kay Marcy's Jolly. So, I'm going home now. Waiting na lang ako ng approval. Then, i-update ko na lang kayo ko ulit. Okay? See you, mga kamamshis and popshies! Ayan! So, nakita nyo na yung day 2, bali, day 2/day 4, day 2 ng lab testings, and day 4 of my visit sa Burjeel Hospital. Ayun na, everything is normal. Nag-check up ako sa anesthesiologist ko. So, kanina, yun yung tinatawag na PAC or pre-anesthesia check-up. So, again, inulit lang nila yung mga tanong, yung mga history ko. They have to review that. Kasi, syempre, it's a major operation. So, kailangan nilang alamin lahat ng mga health history ko to avoid complications. Though, there are parts of the explanation sa akin ni Doktor na medyo natakot ako ng very, very light. Kasi, in-explain naman nila sa akin na though, hindi ito yung operation na hihiwain ka talaga ng bonggang-bongga. Kundi, bubutasan ako ng 4. 2 for the cameras and 2 for the medical instrument na gagamitin sa loob ng katawan ko. So, hindi siya yung hiwa na pag ganun. So, magiging 4 holes siya. Doon ipapasok yung mga instruments na gagamitin sa akin. So, it's like 3% chances na, for example, they found something na they really have to remove, like tangled intestines. May mga pagkakataon daw na wala silang magagawa kung hindi hiwain ka in the middle of the operation. Lalo, for example, nagkaroon lang ng konting problema. But it's 3% according to the doctor. It's a very, very less chance na mangyari naman sa akin yon, but they are still opening the possibility to me dun sa mga pwedeng mangyari while doing the procedure. So, ayun na nga, sa mga nagtatanong bakit nagka-gallstone si Mami Costa. Lifestyle, hindi ko naman masasabi na sobrang tahaw ko at kain ako ng kain ng kung ano-ano. It's just that karamihan daw talaga ng tao nowadays ay merong gallstones. Kasi syempre sa mga kinakain natin, depende lang kasi talaga yon kung sino-sino dun sa mga taong yon ang susumpungin ng sakit at yung mga lalaki ng todo. So, unfortunately, isa ako sa mga sinumpong ng todong sakit at dumating sa point na I vomited lahat ng kinakain ko. So, kaya medyo nag-lose ng weight si Mami Costa kasi hindi ako makakain ng tama. Kapag kumain ako ng marami, wala akong choice kung hindi isuka ko lang din siya palabas. Kasi sobrang sakit ng tiyan ko na parang hindi ko maintindihan na yung kinain ko, hindi siya dumudiretso. Parang nai-stuck lang siya dito. So, wala. Lahat para akong sinisikmura, yung kirot niya umaabot na sa likod ko, sa balakang ko. So, yun na nga. So, to avoid emergency cases, according sa doctor, nakakatuwa naman si doctor kasi in-explain nila pareho sa akin anong nangyayari sa loob ng katawan kapag may gallstones ka. So, diba nag-loading ako? In other words, yun yung sasabihin ko. In other words, kailangan lang talaga siya ng tanggalin. Kasi kesa umabot kami sa cases, emergency cases such as na yung gallstone ay mag-slip, then dumulas siya pababa sa iyong common bile duct at magbara, dun ngayon nangyayari yung jaundice. And yung iba, in some cases, kapag pinabayaan mo talaga at lumaki, nagiging malignant pa siya. So, to avoid those worst cases, in-advise na talaga nila akong tanggalin na lang. So, yun na nga. I'll just wait for the approval of the insurance. Then, i-schedule nila ako for the operation kasi ready na lahat sa akin. So, talagang yung araw na lang ng operation. Then, hopefully, maisama ko kayo
Of course, hindi ko kayo maisasama sa loob ng operating room. Pero I'll try my best to take a video of some of the happenings during that day. Shout out nga pala kay Nurse Liza ng Burjil Hospital. Napakabait na nurse. Napakabibo. Filipina nurse siya. And sobrang grabe yung assistance niya sa akin from the very start. Talagang siya lahat yung nag-a-assist sa akin. Inaalalayan niya ako talaga sa lahat ng bagay. And she makes sure na hindi ako madedelay sa appointment ko. So, yun na nga. Sana maraming katulad mo na Filipino nurses na talagang they are extending so much of their efforts left and right hand para lang matulungan yung mga kapwa nila Pilipino dito sa ibang bansa. It just so happens that it's so hard to have these kinds of health conditions kapag ka OFW ka. Lalo na kung mag-isa ka lang. I'm still lucky because I have my husband with me. Pero syempre, may mga kababayan tayo sa ibang bansa na talagang nagsusolo lang and they don't have someone with them apart from their friends. Pero syempre, iba pa rin kapag ka ang kasama mo ay kapamilya mo. So, ayun na nga, dami ko na naman nasasabi. Ito na naman, daldala na naman si Mami Costa. So, for the coming few days, I'll be gone from work. Mag-i-stay lang si Mami Costa sa bahay. I think maximum of 1 week recovery time. Then, anyway, yung operation naman is for 1 hour lang daw. Kasi hindi naman siya ganun katindi, unlike the others. So, ayun na. Happy ako na na-share ko sa inyo yung situation ni Mami Costa ngayon. Sana, kahit hindi naman tayo magkakakilala, no? Isama niyo na lang din po ako sa panalangin ninyo na maging maayos po sana ang lahat. Dahil syempre, alam niyo naman, may binubuhay si Mami Costa. So, ayun na nga. So, thank you for joining me. And hopefully, samahan niyo pa ako sa mga susunod kong journey. Thank you for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share Mami Costa Vlog. See you again next time. Always remember, life is beautiful. Bye, everyone!